Hello mga ka-breeders, magandang araw po sa ating lahat, most especially sa mga kapwa farmers po natin dyan. Sana po ay palagi po kayong binibigyan ng blessings ni Lord at palagi pong malulusog yung mga alaga po ninyo. So sa episode na ito, ang content po natin ay tungkol sa isang baka po natin. If you have seen this previous video, ayan, last April 2024, yung dalawang baka po natin ay tinusukan po ng ilong. So itong isang baka natin, nakakabili lang natin last April ay 4 months old pa lang po nun. So ngayon po ay siya po ay 6 months old na. Naiwalay na yung baka kaya ayun, dinala na po yun sa amin. So yun po yung content natin sa araw na ito. Magpapasalamat din po pala tayo sa mga viewers natin at mga subscribers. Marami pong salamat. Shoutout nga po pala kay Ronnie Albina, Mary Veronica Abanales, Arthur Nilias. Shoutout din kay Mangyan Farming TV. Sa mga nagko-comment po sa previous video natin na to, itong video na to, sila Merma Sareno at Paloma Cortezano. Yan, nagpapa-shoutout po sila. Sila po yung nag-comment, puro po sila taga Sibulan, dito lang po yan sa Negros Oriental. Marami pong salamat sa mga viewers, mga subscribers at mga nagko-comment dito sa ating channel. Mga ka-breeders, ini-invite ko nga pala kayo na mag-view sa isang video natin, itong video na to. Ayan, yung video na yan ay tungkol sa Mabinay Highland Invasion, ayan, 2024. So yung video na yan tungkol sa airsoft, sa paglalaro namin ng airsoft, isang big event dito sa Negros Oriental, which is Negros Oriental versus Negros Occidental po yan. So yung mga airsoft enthusiasts natin dyan, hopefully mag-enjoy po kayo sa pag-view ng ating video na yan. Ayan, so there. So proceed na po tayo sa content natin sa araw na ito. So magsi 6 months old pa lang po siya. Tsaka napakaswerte po natin kasi magandang klase, maganda yung quality. Ayan, kita niyo yung paa niya, malaki. Tapos yung katawan, malaki yung katawan niya. Kung titingnan nyo sa malayo mga ka-breeders, mukhang lalaki yung baka, di ba? Parang lalaki sa tingnan. Pero babae po yan, babaeng baka po yan. Ang habol po namin sa mga baka binibili natin is yung katawan, yung magandang kalidad ng katawan kasi in the future kapag ito ay nabuntis at nanganak, most likely maganda din yung kalalabasan. Dito sa amin kasi palagi naman or lahat naman ng baka ko kapag ito ay naglandi ay pinapa artificial insemination ko, so most likely maganda po yung quality ng genetics or genes or semilia na gagamitin for artificial insemination ni Edsel Ramirez. So I would like to thank Mr. Edsel Ramirez. Big shout out to Edsel Ramirez. Ayan, yung number 1 na naga-artificial insemination dito sa Amlan, Negros Oriental. Ayan. Thank you din po sa Department of Agriculture kasi meron silang programa na ganito na very affordable po. Very affordable po yung artificial insemination dito sa amin dito sa Amlan, Negros Oriental kasi we are just going to pay around we're just going to pay 300 pesos for artificial insemination. Tapos ganito na po yung kalalabasan, di ba? So magandang klase din yung mama nito kasi yung mama nito is produkto din ng artificial insemination, white Brahman po. Tapos ito po yung semilia niya. Pinopromote ko pala mga ka-breeders yung artificial insemination, lalong-lalo na po yung galing sa Department of Agriculture kasi in the end yung kinalalabasan ay magiging maganda po. Yan, maganda talaga yung quality ng artificial insemination. So ayan, sa mga gusto magsimula ng pagbabaka, wag po nating palagi isipin yung presyo. Kasi yung presyo, well, parehas lang kasi yung pag-aalaga ng mababang klase at saka magandang klase ng quality ng baka natin. Yung pagpapakain, yung pagpapainom, yung pagod, yung hirap, yung pagsasacrifice natin, tsaka yung panahon na aantayin natin. Parehas lang po. Pero in the end, kapag nagbenta na tayo ng baka, doon na po natin makikita yung differences ng prices, 'di ba? So mas mahal yung benta natin kapag magandang klase yung baka, tsaka
mas malaki yung kita. So, kung iisipin po natin yung ROI or yung return of investment, mas madali po yung ROI kapag maganda yung quality. Yung mga ibang baka namin nasa likod, nandito din po sa likod ko. Ayan, si Milay, tsaka si Mia. Ayan. Puro po produkto ng artificial insemination po sila. Tsaka dito sa likod ko si Mika. Ayan, anak ni Mikay. Hopefully mga ka-breeders, kayo rin po, dahil pinopromote ko yung artificial insemination, kayo ay maenganyong gumamit ng or you would utilize artificial insemination in the future kapag naglandi yung mga baka ninyo, para po maganda yung magiging quality or magiging resulta ng mga anak. Ayan. So dun po. Yan po yung content natin sa araw na ito. Hopefully meron po kayo natututunan dito sa vlog natin na ito, sa episode na ito. Sa lahat ng mga kapwa farmers natin dyan, patuloy lang po tayong kakayod. Time will come. Lahat ng mga sacrifice natin at pag work hard natin para sa investments natin ay magbubunga rin. Ayan. So thank you so much po sa pag-view sa ating video na ito. God bless us all and happy breeding!